mamaga pa rin yung aking piste at saka yung mata. Oh, Mon, bago yung pangyayari, no, dun kung anong pinag-ugatan nito, pwede bang matanong lang, pagkatapos ng insidente, ano ang sabi sa iyo ng mga security guards doon? Bakit gano'n ang nangyari na sa video na aming napanood, parang sa halip na makatulong nga, no, ito lang po naman yung factual, sa halip na makatulong to pacify at maipaghiwalay kayo, parang nakatulong pa yung gwardiya para maano ka, masaktan ka. Na walang doon nga doon nga lumakas yung aking hindi pagtitiwala sa mga pulis at sa mga gwardiya. I'm sure. Doon talaga doon lumakas ang kawalan ng aking tiwala sa hustisya. Kasi akala ko dahil dumating na yung mga uniformadong kalalakihan ay matitigil na. Ako yung pinipigil pa eh. Ako yung pinipigil eh. Ako yung kinukuyog. Ako yung pinipigil. Itong pangyayaring ito na nakunan pala ng isang, I think meron din doon nanonood na nakakuha ng video. Ito ba yung napanood mo naman? Nagpapasalamat ako sa kanya, Ted, kung sino man siya. Na tinatanong kung utang na loob ito sa kanya sa habang ako'y nabubuhay. Doon na napanood kung paano kang napagtulungan, tapos doon din nakita na nakatumba ka na, tinutuhod ka pa no? May tumutuhod sa iyo sa mukha mo. Tapos sa mukha. Tapos may sinisipa ka pa na, I think, no, sa video naman kitang-kita sinisipa ka ni Claudine. Yun nga, sabi ni Claudine na nasipa ko raw siya, paano ko siya masisipa? Pero hindi kaya posibleng nakasipa ka dahil dun sa hindi mo na alam? Baka yung instinctive pagkakasipa ko sa kanya, instinctively. So okay, sige. So pwede mo bang ikwento ulit mo, I hope you don't mind, paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Galing ako ng Davao, Cebu Pacific flight. Tapos sabi ko, andito na naman yung pagka-inefficient na Cebu Pacific. Pinababa na naman yung mga pasahero sa hagdanan. Hindi gumamit ng tube. Kaya nga kumuha ako ng mga video ng pictures, still photos. Tapos meron namang tube, hindi ginamit. Tapos may matanda na bumaba, napakatanda na hirap. Tapos lahat kami bumaba sa baba. Bumaba sa hagdanan, ginamit yung hagdanan, pwede namang tube yun. Sabi ko, bakit kaya ito? Ano bang nangyayari sa Cebu Pacific? Ilang beses ko sinang tinulig siya dahil sa gano'n yung paggamit ng mga pasahero ng hagdanan, meron namang tube. Kaya nung papalis na ako sa arrival area, meron akong nakita na isang malamatrona na magandang mukha na pinagagalitan yung ground stewardess ng Cebu Pacific. At sabi ko, buti nga sa yung Cebu Pacific maangal. Kasi napag-alaman ko na parang nawalan ata ng bagahe o na-offload yung kanyang bagahe. Sabi ko mabuti naman at yung pagalitan yung Cebu Pacific through the ground stewardess. Pero nung naging personal na siya doon sa pobreng babae, minumura na niya at pinatatawag na si Gokong Wei. Yung mga Gokong Wei, katawagan mo si Gokong Wei at papadismiss kita. Sabi ko, iba na ito. Sabi ko, ginagamit na niya yung kanyang pagiging influensya. Oo. Sabi ko, isagin niya sa kanyang pagiging kaibigan ng mga Gokong Wei. Akala ko, dahil sa mga ginawa niya doon sa ground stewardess, ay malakas so kaibigan siya ng mga Gokong Wei. Kaya't kinunan ko ng photos. Merong lalaki na sumita sa akin. Sabi niya, bakit ako kumukuha? Ba't mo kinukunan kami? Ang ginawa ko, sinilid ko yung aking, kasi gusto ko bang kumuha ng iba't ibang anggulo eh. Sabi ko, tama ito, mabuti na ito.
sinilid ko na sa bulsa ko yung aking telepono sa pangkaran. Eh, galit yung kinukuha. Tinulak siya, tapos umalis pa na ako. Eh, doon ako kinuyog. Mhm. So, doon na nagsimula yung commotion, no? Pero nung Commotion. pero kailan mo na realize, nalaman na ito pala ay si Claudine tsaka si Raymar Santiago? Nung dinala ako ng mga pulis sa istasyon, Mm. hilong-hilo ako. Sabi, hindi mo ba kilala yung mga yon? Sabi ko, hindi. Sino ba sila? Si Claudine at saka si Raymar Santiago. Hindi ko naman mga kilala yung mga artista eh. Mm. Tapos nung kasi nga ngayon kasi ang ang issue eh sino who threw the first punch, no? So nung inaagaw ka mo sa iyo yung camera, doon na nagkaroon ba kayo ng batakan nitong si Raymart? Tinulak ko siya. Tapos, kasi paalis na ako. Gusto ko nang umalis sa arrival area. Kasi may hinaabangan na ako ng aking driver Mhm. sa labas. Inaantay na ako. Pagkatapos, gutom na ako dahil lampas na alas 12. Mhm. Gutom na kaya gusto kong umalis. Gusto ko nang sumakay. Mhm. Umalis na para makakain. Mhm. Oo. So Yun ang nangyari. okay, so doon na nagsimula yung batakan ninyo, kinukuha ka mo yung camera mo, no? Yung cellphone. Kinukuha yung aking camera. Oo. Yun. Hindi ko naman po, wala naman siyang karapatan na kunin yung camera ko. Oo. Tapos noon gaano kabilis yung pangyayari na biglang kasi Mabilis kasi nung tinulak ko siya, tapos umapaalis na ako, doon ako kinuyog. Mhm. Yun ang nangyari. Oh, tapos nasakal ka, 'di ba? Kaya nasakal ka tapos may humahawak sa mga kamay mo. Na I put my guard down. Nung makita ko may mga pulis na at security, Mhm. kaya hindi na ako nakapagbantay, nagkamali ako. Doon ako nagkamali. Kasi kung hindi sana ako magagapi ng ganon. Eh, mayroon na kasing mga gwardya at pulis, akala ko maawat na. Eh, yung pala, napakatanga pala nito mga pulis at saka gwardya. Kaya nga sinasabi ko kanina sa iyo, Ted, mas lumakas yung kawalan ng pananalig ko sa batas, sa pulis at sa mga alagad ng batas. So Pati hindi ako naprotektahan eh. kasi nga sa video ngayon na aming ipinapalabas sa teleradyo, yung ibang mga gwardiya as in hindi malaman kung ano gagawin eh. Tsaka ako pang hinahawakan. Ikaw yung hinahawakan yung ang kumukuyog sa iyo ito may nakakulay, sino nakakulay pink na yon at kulay puting shorts? Si Atilano yan eh, Atilano, hindi po kita. At pero sa nabasa ko sa mga pahayagan ngayon mo Kaibigan sila. Kaibigan siya ni Raymart. So tama ba 7 tao ba itong kumuyog sa iyo doon? Mon, hello. Hello, Mon.